Sa tahimik na bayan ng San Felipe, natutulog ang mga lihim ng nakaraan sa ilalim ng mga anino ng mga lumang bahay at simbahan. Ang taglagas ay nagdala ng malamig na simoy ng hangin na tila may dalang mga bulong ng mga espiritong hindi pa nakakatawid. Sa gitna ng bayan nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy. May mga bintanang may kurtinang tila hindi ginagalaw ng tao sa mahabang panahon. Sa loob nito, isang babae ang tahimik na nakaupo sa gitna ng sala. Napapalibutan ng mga kandilang sumasayaw ang liwanag sa bawat ihip ng hangin. Si Tina, isang medium na kilala na sa buong bayan, ay nakatingin sa isang lumang litrato na hawak niya. Sa larawan, isang lalaki ang nakangiti, nakasuot ng barong Tagalog na tila yari sa pinong tela. Manuel, bulong niya sa sarili, habang ang malamig na hangin ay biglang dumampi sa kanyang batok. Isang pamilyar na presensya ang naramdaman niya. Hindi ito bago sa kanya. Ang bahay na ito, na minana pa mula sa kanyang lola, ay tila naging tahanan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ngunit ang presensyang ito ay kakaiba, mas mabigat, mas puno ng damdamin. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang basag na boses na iyon ay dumagundong sa loob ng kanyang isip. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita kundi ang anino ng mga kandila sa pader. Ngayon pa lang nang niya narinig ang boses na ito, ngunit may kung anong kirot ang dumapo sa kanyang dibdib. Manuel? Tanong niya maingat ngunit may lakas ng loob. Narinig niya ang mahinang kaluskos sa likod niya at nang lumingon siya, nakita niya ang malabong anyo ng isang lalaki. Matangkad, may bigote, at ang mga matay tila puno ng galit at hinanakit. Ang kanyang anyo ay parang usok na nagkakaroon at nawawala ng anyo sa bawat sandali. Bakit mo ako tinatawag? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng pait. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam ang mga ginawa ko. Hindi ko kailangang malaman ang lahat. Sagot ni Tina. Pilit pinapanatili ang kanyang tinig na kalmado. Pero narito ako para tumulong. Hindi ka matahimik, Manuel. At alam kong may dahilan kung bakit. Ang lalaki ay humakbang papalapit. Ngunit tila ang bawat galaw niya ay may bigat. Parang may mga tanikalang hindi nakikita na nakakabit sa kanya. Tulong? Hindi ko kailangan ng tulong. Ang kailangan ko ay makalimutan. Sa kanyang mga salita, biglang bumagsak ang temperatura ng paligid. Ang mga kandila ay tila halos mamatay sa lakas ng hangin. Ngunit muling bumangon ng kanilang apoy. Si Tina ay napahawak sa kanyang dibdib. Ramdam ang bigat ng damdaming dala ng kaluluwa sa kanyang harapan. Manuel, sabi niya ng may pag-unawa, hindi mo kailangan magdusa ng mag-isa. Kung may nagawa kang pagkakamali noong nabubuhay ka pa, may paraan para mapatawad mo ang sarili mo. Ang lalaki ay ngumiti, ngunit hindi ito ngiti ng saya, ito'y ngiti ng pagkutya, puno ng hinagpis. Patawarin ang sarili. Paano kung ang ginawa ko ay hindi mapapatawad? Paano kung ang lihim ko'y sisira sa mga buhay ng mga taong mahalaga sa akin? Nagulat si Tina sa bigat na ng kanyang mga salita. Ngunit sa kabila ng takot na unti-unting kumapang sa kanyang laman, naramdaman niyang may koneksyon siya sa kaluluwang ito. Parang may hindi nakikitang sinulid na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Lahat ng sugat ay may paraan ng paghilom. Sagot niya. Pagamat hindi niya alam kung naniniwala ba siya sa sarili niyang mga salita. Pero kailangan mong harapin ang nakaraan, Manuel. Ano man ang itinatago mo, hindi iyon mawawala hanggat hindi mo ito tinatanggap. Ang lalaki ay tila nag-alinlangan, ngunit hindi pa rin siya naglaho. Sa halip, naglakad siya papunta sa lumang aparador na nasa dulong bahagi ng sala. Ang kanyang mga kamay, bagamat hindi ganap na solid, ay tila may kakayahang humawak sa mundo ng mga buhay. Binuksan niya ang isang drawer
At mula roon ay kinuha ang isang lumang kahon na yari sa kahoy. Nang ibinaba niya ito sa mesa, tumingin siya kay Tina, ang kanyang mga mata tila nagmamakaawa. "Dito, nakatago ang lahat," sabi niya. "Ngunit hindi ko kayang buksan ito. Hindi ko kayang makita ang laman nito. At kung ikaw ang magbubukas, baka ikaw mismo ang masaktan." Sa puntong iyon, naramdaman ni Tina ang bigat ng responsibilidad na tila isinusuot sa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng takot, may kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanya na tanggapin ang hamon. Nang hawakan niya ang kahon, naramdaman niya ang lamig nito, parang yelo na tumatago sa kanyang laman. Ngunit sa ilalim ng lamig, may kung anong init, isang pahiwatig ng damdamin, ng kwento, ng lihim na matagal nang nakakulong. "Tulungan mo akong maunawaan," sabi niya kay Manuel. Ang kanyang boses ay puno ng tiwala. "Kung ano man ang laman nito, harapin natin ng magkasama." Ngunit bago niya pa mabuksan ang kahon, biglang tumunog ang kampanaryo ng simbahan sa di kalayuan. Ang tunog nito'y parang halong babala at paalala. Sa parehong sandali, naramdaman ni Tina ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, at sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang maikling anino ng isang babae. Isang anyo na tila pamilyar, ngunit hindi niya mawari kung bakit. Tumayo ang kanyang mga balahibo habang naramdaman niyang may mas malalim pa sa kwento ni Manuel. Isang koneksyon na hindi niya inaasahan. Bago niya pa maitanong kung sino ang babae, biglang naglaho si Manuel na parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit naiwan ng kanyang boses isang bulong na tumago sa tahimik na gabi. "Ang lihim na ito, mag-uugnay sa atin sa paraang hindi mo inaakala." Naiwan si Tina sa gitna ng sala. Ang kahon ay nasa kanyang harapan, at ang kanyang puso ay puno ng kaba at tanong. Ano ang lihim na ito? At paano ito magbabago sa kanyang buhay? Sa isang lumang bayan na tila nakalimutan na ng panahon, ang mga kalye ay nababalot ng dilim. At ang hangin ay malamig na parang may dalang kwento ng mga nauna ng lumisan. Taglagas noon hating gabi, at ang mga dahon ng punong akasya ay unti-unting bumabagsak sa lupa, tila mga lihim na ibinubulong sa hangin. Sa gitna ng katahimikan, naroon si Tina, isang medium na kilala sa kanyang kakayahang makipag-usap sa mga kaluluwa. Sa kanyang harapan, isang kandila ang mahinang nagliliyab. Ang apoy nito'y kumikislap sa bawat pag-ihip ng hangin. Biglang naramdaman ni Tina ang kakaibang lamig na dumampi sa kanyang balikat. Hindi ito ang karaniwang lamig ng taglagas. Ito'y may bigat, may lungkot, may kwento. Sa likod ng kanyang isipan, narinig niya ang mahinang bulong, isang tinig na puno ng hinanakit. Hindi siya natakot. Sa halip, tumingin siya sa paligid, ang mata'y naghanap sa pinagmulan ng tinig. "Hindi mo ako maririnig kung hindi mo ako kikilalanin," sabi ng boses. Ang tunog nito'y parang nagmumula sa kampanaryo sa malayo. Ngunit sa puso ni Tina, tila nasa tabi niya lamang ito. "Manuel," bulong ni Tina, gamit ang pangalan na biglang sumulpot sa kanyang isip. "Ikaw ba ito?" Isang hugis ang unti-unting lumitaw sa harapan niya. Isang lalaking matipuno, ngunit may matang pagod, puno ng lungkot. Ang kanyang anyo'y tila isang anino ng nakaraan na may suot na barong Tagalog na may luma at kupas na disenyo. Sa likod niya, may mga alingaw-ngaw ng kampana, mahina ngunit malinaw, na tila nagbabadya ng isang kwento. "Hindi ko alam kung paano ako narito," sabi ni Manuel. Ang tinig niya ay mabigat, puno ng galit na pinaghalong takot. "100 taon na akong naghihintay, ngunit hindi ko magawang makatawid." Lumapit si Tina. Ang kanyang mga mata'y puno ng malasakit. "Ano ang pumipigil sa iyo, Manuel?" Hindi sumagot agad si Manuel. Sa halip, nagpakita sa paligid ang mga alaala, mga larawang tila nabuo mula sa ulap.
Isang lumang bahay ang lumitaw, may pinto na laging sarado, at isang babaeng umiiyak sa harapan nito. Ang mga tunog ng pag-iyak ay sumabay sa malamig na hangin na parang musika ng kalungkutan. Siya ang dahilan, sabi ni Manuel. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang babaeng iyon, siya ang iniwan ko. Hindi ko siya napatawad. Pero higit sa lahat, hindi ko napatawad ang sarili ko. Ang amoy ng lumang kahoy at bulaklak na patay na ay unti-unting bumalot sa paligid. Naramdaman ni Tina ang bigat ng damdamin ni Manuel. Ang takot, ang pagsisisi, ang hinanakit na tila isang kadena na nakatali sa kanyang kaluluwa. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa isang sulok ng alaala, may isang piraso na hindi malinaw, tila isang lihim na nakatago. Manuel, ano ang hindi mo sinasabi sa akin? Tanong ni Tina. Ang boses niya ay maingat ngunit matatag. Hindi agad sumagot si Manuel. Ang kanyang anyoy tila nanginginig, ang mga matay lumuluha. May isang bagay na hindi ko kayang aminin, ang babaeng iyon. Siya ang dahilan kung bakit ako naririto, ngunit hindi lang siya. May connection siya sa iyo, Tina. May kasaysayan ng pamilya mo na hindi mo pa nalalaman. Tumigil si Tina. Ang puso niya ay bumilis ang tibok. Sa loob ng kanyang isipan, naramdaman niya ang bigat ng mga salitang iyon. Ang hangin ay tila mas lumamig. Ang mga kandila ay nagliyab ng mas malakas. At ang tunog ng kampanaryo ay bumilis. Na parang nagbabadya ng mas malalim na kwento. Manuel, bulong ni Tina, sabihin mo sa akin ang buong kwento. Ano ang koneksyon namin? Ngunit bago pa magsalita si Manuel, ang hugis ng kanyang kaluluwa ay biglang lumiit. Tila may puwersang pumipigil sa kanya. Ang kanyang tinig ay nag-echo sa hangin na parang isang babalaa. Ang lihim na ito, babaguhin ang lahat. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang lumang bayan ay tila humihinga ng sariling misteryo. Ang mga bahay na yari sa kahoy ay tahimik na nagkukubli sa anino ng taglagas, habang ang mga dahon ng puno ay dahan-dahang humahampas sa lupa, animoy mga bulong ng nakaraan. Sa isang sulok ng bayan, may isang maliit na bahay na tila hindi tinatabla ng panahon. Naroon si Tina nakaluhod sa harap ng altar na puno ng mga kandila at bulaklak na patay na. Ang usok ng insenso ay umiikot sa hangin, nagpapalabo sa kanyang paningin. Ba't hindi mo ako iniwan? Ang tanong ni Tina habang nakatingin sa isang lumang larawan ng kanyang yumaong ina. Ngunit bago pa siya makasagot sa sariling tanong, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. Napapitlag siya, ngunit hindi iyon bago sa kanya. Sanay na siya sa ganitong pakiramdam. Ang presensya ng mga kaluluwang nawawala, naghahanap ng sagot. Manuel, mahinang bulong niya nang maramdaman ang bigat sa paligid. Isang kaluluwa ang naroon, nagmamasid, nag-aalangan. Sa isang iglap, lumitaw ang imahe ng isang matandang lalaki, payat at may mga matang puno ng hinanakit. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong ng kaluluwa. Ang boses niya ay parang basag na kristal na tumatama sa katahimikan ng gabi. Hindi ko ang alam, pero naririnig ko ang bigat ng iyong pangalan, Manuel. Anong kailangan mo sa akin? Sagot ni Tina. Ang kanyang tinig ay banayad na ngunit may halong kaba. Hindi ko nga alam kung kaya mo, ngunit kailangan kong malaman. Bakit hindi ako makaalis dito? Bakit ako nakatali sa lugar na ito? Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Ang kanyang anyo ay tila nag-aapoy sa emosyon. Ngunit ang apoy na iyon ay malamig, nag-iiwan ng lamig sa bawat sulok ng silid. Tumayo si Tina. Hinaplos ang lumang rosaryong nakasabit sa kanyang leeg. Bakit hindi mo subukang ipakita sa akin ang iyong nakaraan? Baka doon natin makita ang sagot. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang maliit na bahay ay napuno ng mga imahe, mga piraso ng alaala ni Manuel.
Nakita ni Tina ang isang batang lalaki, masigla at puno ng pangarap. Ngunit habang ang mga alaala ay nagpatuloy, naging mas madilim ang mga ito. Nakita niya si Manuel ngayon ay isang binata nakikipagtalo sa kanyang ama. Narinig niya ang mga sigaw, ang mga salitang puno ng galit at pagsisisi. Hindi mo ako naiintindihan, hindi ko pinili ang buhay na ito. Sigaw ni Manuel sa kanyang ama sa isang lumang larawan ng bahay na ngayon ay wasak na. Ang eksena ay naglaho at napalitan ng isa pa. Si Manuel ngayon ay isang matandang lalaki nakaupo sa harap ng isang kabaong. Sa tabi niya, isang babae ang umiiyak ngunit hindi siya makatingin dito. Ang bigat ng kanyang konsensya ay halatang halata sa kanyang muka. Manuel, mahina ang sabi ni Tina. Ang boses niya ay parang haplos ng hangin. Ano ang hindi mo kayang harapin? Ang sarili kong sagot ni Manuel. Ang kanyang anyo ay lumabo, parang usok na tinatangay ng hangin. May mga bagay akong ginawa na hindi ko kayang patawarin. At ang babaeng iyon, itinuro niya ang imahe ng babaeng umiiyak sa tabi ng kabaong. Siya ang nagdala ng bigat na ito. Babae, Tibiso. Tanong ni Tina, ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. May kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Parang ang kaluluwa ni Manuel ay humihila ng koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako matahimik, sagot ni Manuel. Ang kanyang tinig ay nagsimulang magbago, parang may halong takot. At siya rin ang dahilan kung bakit narito ka. Hindi makapagsalita si Tina. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Ngunit bago pa niya maunawaan ang lahat, isang malakas na tunog ang umaling aungaw mula sa labas ng bahay. Ang kampanaryo ng simbahan tumunog ng walang dahilan. Ang tunog ay parang tawag hindi lamang para kay Manuel, kundi para rin kay Tina. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tina na ang kanilang mga kwento ay mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. Sa lumang bayan ng San Rafael, kung saan ang mga kalye ay binabalot ng malamlam na ilaw ng mga poste at ang hangin ay may halong amoy ng bulok na kahoy at insenso, si Tina ay naglalakad sa gitna ng madilim na gabi. Taglagas noon at ang mga tuyong dahon ng punong kahoy ay nagkalat sa kalsada. Tila mga piraso ng nakaraan na iniwan ng panahon. Ang kampanaryo ng simbahan ay tumutunog. Ang mahinang pag-iyak ng hangin ay sumasama sa bawat tunog, na para bang ito'y isang awit ng mga nawalang kaluluwa. Sa loob ng isang lumang bahay na may sirang bintana at mga pader na tila umiiyak sa kalumaan na naroon si Manuel. Hindi siya nakikita ng mga mata ng mga buhay. Ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay naroon. Isang malamig na hangin na dumadaan sa likod ni Tina habang siya ay tumayo sa harap ng pintuan. Sa edad na 120, ang kaluluwa ni Manuel ay tila isang anino ng isang lihim na hindi maibulala sa isang paglalakbay na hindi natapos. Ang kanyang mga mata, bagamat hindi pisikal, ay puno ng hinanakit, galit at takot. Manuel, bulong ni Tina. Ang kanyang tinig ay malambot, ngunit puno ng lakas. Parang isang ina na tinatawag ang nawawalang anak. Narito ako upang tulungan ka. Hindi mo na kailangan mag-isa. Ang pintuan ay bumukas ng mag-isa. Isang tunog ng kahoy na gumagalaw na para bang ito'y nabubuhay. Si Tina ay pumasok. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa madilim na sulok ng silid kung saan naroon si Manuel. Ang kanyang presensya ay parang kabigat ng 1,000 alaala. Mga alaala na tila hindi maibahagi. Hindi ko maiintindihan, sagot ni Manuel. Ang kanyang tinig ay parang bulong ng hangin, malamig at puno ng pagdududa. Wala kang alam sa sakit ng aking nakaraan. Lumapit si Tina. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang isang insenso na naglalabas ng amoy ng mga bulaklak na patay na. Ang usok nito ay umiikot
tila hinahabol ang anyo ni Manuel. Hindi mo kailangang mag-isa, Manuel. Sa loob ng 100 taon, ikaw ay naglakbay sa dilim, ngunit kailangan mong harapin ang liwanag ng katotohanan. Sa isang iglap, ang mga alaala ni Manuel ay nagpakita, mga larawan sa dingding na biglang nagbago, nagpakita ng mga eksena ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mukha noong siya'y buhay pa ay puno ng galit habang siya'y nakikipagtalo sa kanyang kapatid tungkol sa isang piraso ng lupa. Ang huling sandali ng kanyang buhay ay makikita rin. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa dibdib habang siya'y bumagsak sa lupa, puno ng puot at hinanakit. Ang lupa na yon, ang piraso ng lupa na yon, ang dahilan ng lahat, bulong ni Manuel. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ko sila pinatawad at hindi ko rin pinatawad ang sarili ko. Si Tina ay tumingin sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ngunit sa likod ng kanyang tingin ay may kakaibang lungkot, isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Ang kapatid mo, Manuel, siya ang lolo ng aking ina. Ang lupa na iyon ay naging bahagi ng aming pamilya. Ang silid ay biglang lumamig at ang hangin ay tila huminto. Ang koneksyon na iyon ay nagbigay ng bigat sa katahimikan na para bang ang mga espiritu ng nakaraan ay naroon nakatingin sa kanila. Si Manuel ay tila natigilan. Ang kanyang anyo ay nagbago, naging mas malinaw kaysa dati. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang damdaming hindi maipaliwanag, isang halo ng pagkagulat at pagsisisi. Patawarin mo ako, bulong ni Manuel. Ang kanyang tinig ay puno ng bigat, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalaban pa rin sa takot na tanggapin ang sarili niyang kasalanan. Ang kampanaryo ng simbahan ay muling tumunog, mas malakas kaysa dati, na para bang ang oras ay tumatakbo. Si Tina ay lumuhod, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa isang lumang larawan na nahanap niya sa sulok ng silid. Larawan ng isang lupa na may 2 lalaking nakatayo sa gilid nito. Ang larawan ay tila nag-uugnay sa kanilang mga kapalaran, isang piraso ng nakaraan na bumabalik upang magbigay ng sagot. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatili. Handa na ba si Manuel na harapin ang sarili niyang katotohanan? Sa isang lumang bayan na tila natutulog sa ilalim ng kumot ng taglagas, ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng nagbabadyang ulan. Ang mga dahon ng puno ay sumasayaw sa bawat ihip ng hangin, na para bang may nagbubulong ng lihim mula sa nakaraan. Sa gitna ng katahimikan, isang bahay na yari sa kahoy ang nakatayo sa dulo ng makitid na daan. Ang mga bintana nito ay natatakpan ng makakapal na kurtina at ang liwanag ng kandila mula sa loob ay kumikislap-kislap sa dilim. Sa loob, si Tina ay nakaupo sa isang bilog na mesa. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang lumang rosaryo. Hindi ko maintindihan. Bakit ako nandito pa rin? Ang boses ay malamig, may bigat na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Si Manuel, isang kaluluwang matagal nang naligaw, ay nakatayo sa kabila ng mesa. Ang kanyang anyo ay malabo, parang usok na hinahampas ng hangin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Tulungan mo ako, dagdag pa niya. Ang boses ay bahagyang pabulong, ngunit may pilit na lakas din. Dahan-dahang dumilat si Tina, ang kanyang mga matay puno ng awa ngunit may halong takot. Hindi ito ang unang beses na nakausap niya ang isang kaluluwa, ngunit iba si Manuel. Ang bigat ng kanyang presensya ay parang pinagsamang lamig ng gabi at kirot ng isang sugat na hindi maghilom. Manuel, sabi ni Tina sa malumanay ngunit seryosong tono. Hindi ka makakatawid hanggat hindi mo natatanggap ang nakaraan mo. Ano ang itinatago mo? Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Ang kandila sa gitna ng mesa ay tila nag-alinlangan. Ang apoy nito'y sumayaw bago tumigil sa isang mahina
ngunit matatag na ningas. Napatingin si Manuel sa kanyang mga kamay na parang nakakakita siya ng mga alaala na matagal na niyang kinalimutan. May isang gabi, bulong niya ang tinig ay puno ng panghihinayang. May isang gabi na hindi ko kayang kalimutan. Bumalik ang imahe ng isang lumang bahay sa kanyang isipan. Malapit sa ilog na ngayon ay natuyo na. Ang amoy ng usok at bulaklak na patay na ay muling bumalot sa kanya. Isang batang babae ang umiiyak sa tabi ng bintana at ang kanyang mga luha ay nag-iiwan ng marka sa alikabok ng salamin. Ang batang iyon ay si Clara, ang kanyang anak na hindi niya nakilala ng lubos. Iniwan niya ito noong siya'y nabubuhay pa. Iniwan dahil sa takot at galit sa sarili. At ngayon, ang bigat ng kanyang kasalanan ay nagkukulong sa kanya sa mundong ito. Habang kinukwento ni Manuel ang kanyang nakaraan, si Tina ay nakikinig ng tahimik, ngunit ang kanyang puso ay tila pinipiga. Alam niya ang sakit ng pagkakahiwalay, ang kirot ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit may isang bagay sa kwento ni Manuel na tila kumakalabit sa kanyang alaala. Ang pangalan ni Clara, ang lumang bahay sa tabi ng ilog, lahat ng ito'y pamilyar sa kanya. Manuel, sabi ni Tina, habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Si Clara, ano ang apelyido niya? De Leon, sagot ni Manuel, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Bakit mo tinatanong? Natigilan si Tina. Ang apelyido mong iyon ay apelyido ng kanyang lola. Ang lola niyang matagal nang yumao, ngunit laging may kwento tungkol sa isang amang hindi kailanman bumalik. Ang malamig na hangin sa silid ay tila lalo nang lumamig at ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa pagitan nila. Hindi maaaring, bulong ni Tina, ang kanyang mga matay ng lalaki. Manuel, ikaw ang lolo ko. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila, ngunit hindi ito katahimikang payapa. Ito'y katahimikang puno ng katanungan, ng bigat ng mga lihim na hindi na kayang itago. Sa labas, tumunog ang kampanaryo ng simbahan. Ang malalim nitong tunog ay tila nagpapaalala ng oras na hindi na maibabalik. Si Manuel ay napatingin kay Tina. Ang kanyang anyo'y tila nagiging mas malinaw sa bawat saglit. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng takot. Paano niya haharapin ang katotohanan ito? At paano niya maihahayag ang kabuuan ng kanyang lihim? Lalo na kung ito'y maaring magdulot ng sakit sa pamilya ni Tina. Sa labas, ang hangin ay muling humuni na parang may gustong iparating. Ngunit sa loob ng bahay, ang usok ng insenso at ang bigat ng damdamin ay nananatili. Nagbabadya ng isang mas malalim na kwento na kailangang ilantad. Sa gitna ng taglagas, ang malamig na hangin ay humahaplos sa mga dahong kulay ginto at pula na unti-unting bumabagsak sa lupa. Sa isang lumang bayan na tila napako sa nakaraan, nakatayo ang isang bahay na nagtataglay ng mga lihim na matagal nang nakalimutan. Ang mga dingding nito'y yari sa lumang kahoy. Ang bawat hibla ay tila umaalikaw-ngaw ng mga kwento ng mga naunang nanirahan. Sa kabila ng katahimikan, naroon si Tina, nakaupo sa isang bilog ng kandila. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa kanyang muka habang ang usok ng insenso ay marahang gumagapang sa hangin, nagdadala ng amoy ng bulaklak na matagal nang nalanta. Siya ay isang medium, hindi sa karaniwang kahulugan ng salita, kundi isang tagapamagitan sa mga mundo, ang buhay at ang patay. Sa kanyang harapan, naroon si Manuel, hindi siya may laman, kundi isang kaluluwa, nagliliwanag, ngunit may bigat na tila hindi maipaliwanag. Ang kanyang anyo'y parang isang anino ng nakaraan, ang kanyang mga matay puno ng hinanakit, ngunit nagtataglay rin ng pagod na hindi kayang itago. Bakit mo ako tinawag? Tanong ni Manuel. Ang boses niya ay malamig, halos parang hangin na dumadaan sa isang basag na salamin. Hindi kita tinawag, sagot ni Tina,
Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may halong awa. Ikaw ang dumating sa akin, may kailangan kang tapusin. Nakibit balikat si Manuel, ang kanyang anyo'y bahagyang kumurap, parang isang ilusyong nagbabago sa hangin. Wala na akong dapat tapusin, matagal na akong patay. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi tugma sa kanyang presensya. Ang bawat kaluluwa na dumadating kay Tina ay may dalang bigat, isang lihim, isang kasalanan, isang sugat na hindi pa gumagaling. At si Manuel, sa kabila ng kanyang malamig na panlabas ay hindi naiiba. Manuel, sabi ni Tina, binibigkas ang pangalan na tila isang panalangin. Naramdaman ko ang bigat sa'yo, hindi ka pa handang tumawid. Ano ang iniwan mo sa mundo? Tumahimik si Manuel. Sa katahimikan, narinig ni Tina ang mahinang tunog ng kampanaryo mula sa malayo. Ang bawat kalimbang ay tila isang paalala ng oras na lumilipas. Ang mga mata ni Manuel ay nagbago. Mula sa galit, naging mas malalim, mas puno ng sakit. Ang aking pamilya, bulalas niya, ngunit ang kanyang boses ay bahagyang nagbabasag. Iniwan ko sila na puno ng kasinungalingan, hindi nila alam ang totoo. Napatigil si Tina. Sa kanyang sariling puso, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa kaluluwa ni Manuel, parang isang sinulid na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Ngunit hindi niya pa maunawaan kung bakit. Anong kasinungalingan? Tanong niya. Ang kanyang kamay ay bahagyang nakapatong sa lamesa. Nararamdaman ang magaspang na ibabaw nito. Ang aking pagkamatay, sagot ni Manuel. Ang kanyang anyo'y lalo pang naging malinaw. Parang ang bigat ng kanyang damdamin ay nagdadala sa kanya sa mundong ito. Hindi ito aksidente. Ako ang may kagagawan. Sa mga salitang iyon, ang lamig sa silid ay tila naging mas matindi. Ang kandila ay bahagyang nanginig at ang usok ng insenso ay biglang bumilis ang galaw, parang may hangin na dumaan. Si Tina ay napatingin kay Manuel. Ang kanyang puso ay bumigat sa bigat ng revelasyon. Ngunit bakit? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghahanap, ng pag-unawa. Ngunit bago pa makasagot si Manuel, isang biglang aling-aungaw ng alahak ang narinig mula sa isang sulok ng silid. Ang tunog ay malamig, halos parang hindi galing sa mundong ito. Si Tina ay napalingon, ngunit wala siyang nakita. Bumalik ang kanyang tingin kay Manuel. Ngunit ang kaluluwa nito ay tila nawala ang lakas. May kailangan kang makita, sabi ni Manuel. Ang kanyang boses ay naging mas mahina, ngunit mas puno ng emosyon. Sa lumang bahay na ito, may isang lihim na mag-uugnay sa ating dalawa. Ang bigat ng mga salitang iyon ay bumalot kay Tina, parang isang malamig na yakap na hindi niya matakasan. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naramdaman niya ang isang bagay na mas malalim. Isang obligasyon, isang tawag na hindi niya maaring baliwalain. Sa gitna ng dilim ng Taglagas, ang lumang bayan ng San Felipe ay tila humihinga ng sarili nitong misteryo. Sa bawat hakbang ni Tina sa makitid na kalsada, naramdaman niya ang lamig ng hangin na parang dumadakot sa kanyang balat. Ang mga bintana ng mga abandonadong bahay ay parang mga matang nagmamasid at ang tunog ng kampanaryo sa di kalayuan ay tila bulong ng isang kwentong matagal nang iniwan. Si Tina, isang inang medium na kilala sa bayan dahil sa kanyang kakayahang makipag-usap sa mga kaluluwa, ay naglalakad patungo sa lumang bahay ng pamilya Gomez. Ang bahay na iyon ay matagal nang iniwasan ng mga tao, sinasabing may espiritong nananatili roon. Ngunit ngayong gabi, hindi na niya kayang ipagpaliban. May tawag na hindi niya matanggihan, isang bulong mula sa kabilang dako na paulit-ulit na sumisiksik sa kanyang isipan. Pagbukas niya ng pintuan, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang kahoy na tila puno
ng lihim ng panahon. Ang mga kandilang inilagay niya noong nakaraang linggo ay naupos na, ngunit ang usok ng insenso ay tila nanatili pa rin bumabalot sa paligid na parang isang belo. Lumapit siya sa gitna ng sala kung saan naroon ang isang lumang salamin na may bakas ng kalumaan. Sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng isang lalaki, matangkad, maputla, at may mga matang puno ng hinanakit. "Manuel," mahina niyang tawag. Ang lalaki ay tumingin sa kanya. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa hangin mismo. "Bakit ka bumalik? Hindi pa tapos ang iyong kwento," sagot ni Tina. "Hindi ka pa rin makatawid." Biglang bumigat ang paligid. Ang lamig ay humaplos sa kanyang batok at narinig niya ang mahinang pag-iyak na tila nagmumula sa ilalim ng sahig. Si Manuel ay lumapit. Ang kanyang anyo ay bahagyang naglaho at muling lumitaw, parang usok na dinadala ng hangin. "May iniwan akong sugat na hindi ko magawang harapin," sabi ni Manuel. "At ang sugat na iyon ay may kaugnayan sa iyo." Nagulat si Tina. "Sa akin?" Tahimik si Manuel, ngunit biglang nagpakita ang mga alaala sa paligid nila. Ang mga pader ng lumang bahay ay nagbago, naging mga eksena mula sa nakaraan. Nakita ni Tina ang isang batang lalaki, si Manuel noong bata pa, na naglalaro sa hardin. Ngunit sa isang iglap, ang eksena ay nagbago. Ang batang Manuel ay tumatakbo umiiyak, habang ang isang mas matandang lalaki ay sumisigaw sa kanya. "Ang aking pamilya," sabi ni Manuel, ang kanyang boses ay puno ng lungkot. "Sinaktan ko sila sa paraang hindi ko maamin, at ang huling sugat na naiwan ko ay nagdulot ng sakit sa mga hindi ko inaasahang maaapektuhan." Habang pinagmamasdan ni Tina ang mga alaala, naramdaman niya ang bigat ng koneksyon. May isang pamilyar na mukha sa eksena, isang babaeng nakatayo sa gilid, umiiyak habang pinupulot ang mga sirang piraso ng isang antigong kwintas. Ang babae ay kamukhang-kamukha ng kanyang lola. Ang babaeng iyon, siya ang aking lola. Bulong ni Tina at halos hindi makapaniwala. "Anong kaugnayan mo sa kanya?" "Siya ang huling taong sinaktan ko," sagot ni Manuel. Ang kanyang anyo ay tila nagiging mas malinaw habang sinasabi niya ang katotohanan. "Hindi ko sinasadya, ngunit ang aking galit at pagkakamali ay nagdulot ng isang pagkawasak sa kanyang pamilya. At ngayon, ang bigat ng kasalanan ko ang nagtatali sa akin dito." Tahimik si Tina, ngunit sa kanyang puso ay naramdaman niya ang bigat ng mga salita ni Manuel. Ang koneksyon nila ay higit pa sa iniisip niya. At sa sandaling iyon, narinig niya ang muling pagtunog ng aming kampanaryo, mas malakas at mas malinaw kaysa kanina. Parang isang paalala na ang oras ay tumatakbo. "Manuel," sabi ni Tina. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Hahanapin natin ang sagot. Ngunit kailangan mong harapin ang iyong takot. Hindi ka ni makakatawid kung hindi mo tatanggapin ang iyong sarili." Tahimik na tumango si Manuel, ngunit sa kanyang mga mata ay may halong pag-aalinlangan at pag-asa. Sa labas, ang hangin ay lumakas at ang mga dahon ng taglagas ay sumayaw sa dilim. Sa bawat bulong ng hangin, tila may mga lihim na naghihintay na mabunyag. Ang dilim ng gabi ay tila may sariling buhay sa lumang bayang iyon. Ang hangin ay malamig at ang bawat paghinga ay tila may dalang bigat ng nakaraan. Ang mga kalye ay tahimik maliban sa mahinang tunog ng kampanaryong nagbabantay sa oras. Sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, ang mga anino ng mga puno ay gumagalaw na parang may sariling isip. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bahay na puno ng alikabok at alaala ang nakatayo, ang tahanan ni Tina. Si Tina ay nakaupo sa gitna ng isang bilog na kandila. Ang liwanag nito ay nagpapakita ng mga lumang larawan sa paligid. Amoy usok ng insenso ang pumupuno sa hangin at may bulaklak sa isang sulok na halos tuyo na.
Sa kanyang harapan ay isang salamin na may basag sa gilid at doon nagpakita si Manuel. Ang kanyang anyo ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Bagamat mukhang bata pa siya, ang bigat ng daang taon ay makikita sa kanyang mga mata. Hindi mo ako kayang tulungan, anya. Ang boses niya ay parang bulong ng hangin, ngunit may galit na bumabalot dito. Manuel, sagot ni Tina. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng malasakit. Kung hindi mo ipapaliwanag, paano kita matutulungan? Tumayo si Manuel. Ang anyo niya ay bahagyang nagiging malinaw sa liwanag ng kandila. Sa loob ng 100 taon, naglalakad ako sa bayang ito. Hinahanap ang sagot kung bakit hindi ko magawang makatawid. Ngunit bawat gabi, ang bigat ay lalo lamang nadaragdagan. May kinikimkim kang hindi mo matanggap, sagot ni Tina habang pinapanood siya. Nakita ko ang ilan sa iyong alaala kanina. Isang babae, isang bahay na puno ng apoy. Tumigil siya, hindi tiyak kung dapat niya bang ituloy. Bahagyang nagdilim ang anyo ni Manuel at ang hangin sa paligid nila'y tila naging mas mabigat. Hindi mo nauunawaan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Ang apoy na iyon ay hindi lamang isang aksidente. May kasalanan ako at ang kasalanang iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Tumahimik si Tina. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya, puno ng simpatya. Manuel, lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit hindi mo kailangang manatili sa bigat ng pagkakamali mo magpakailanman. Ano ang nangyari? Huminga ng malalim si Manuel. Ngunit sa halip na sagutin siya, lumapit siya sa isang lumang larawan na nakasabit ang sa dingding. Pinunasan niya ang alikabok gamit ang kanyang daliri. Sa larawan may isang babae na nakangiti, ang kanyang mga matay puno ng buhay, ngunit may pamilyar na anyo ito kay Tina. Ang pangalan niya ay Rosa. Sabi ni Manuel, ang boses niya ay mas mahina na ngayon. Siya ang nagbigay ng liwanag sa buhay ko. Ngunit dahil sa aking mga desisyon, dahil sa aking galit, nasira ang lahat. Ang bigat ng kanyang mga salita tila naging hangin na bumalot sa buong silid. Si Tina ay lumapit sa larawan at habang tinitingnan itong may kumislap sa kanyang alaala. Manuel, tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Si Rosa. Siya ba ang dahilan kung bakit nasunog ang lumang bahay sa dulo ng bayan? Tumango si Manuel at sa unang pagkakataon may luha na bumagsak mula sa kanyang mga mata. Oo, sagot niya. At sa apoy na iyon nawala siya, pati ang anak namin. Napaatras si Tina. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Anak, bulong niya. Pero ang pamilya ko, ang lola ko, palaging sinasabi niya na ang bahay na iyon ay sa aming pamilya noon. Tumitig si Manuel kay Tina at sa kanyang mga matay may halong gulat at pagkilala. Tina, sabi niya, ang boses niya ay puno ng emosyon. Ikaw ang apo ni Rosa. Biglang tumahimik ang paligid. Ang tunog ng kampanaryo ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito tila mas mabigat ang tunog nito. Ang lamig ng hangin ay mas tumago sa balat ni Tina. At ang bigat ng revelasyon ay tila umabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng taglagas ang hangin ay malamig at puno ng bulong ng mga dahong nalalaglag. Tahimik na naglalakad si Tina sa isang makitid na daan ng lumang bayan. Ang mga ilaw ng poste ay nagkukulay kahel, tila nagpapalutang ng anino ng mga punong walang dahon. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang isang maliit na lamparang de baterya. Sa kanan naman, isang bungkus ng bulaklak na puti. Ang amoy ng lumang kahoy mula sa mga bahay sa tabi ng kalsada ay humahalo sa bahagyang singaw ng usok mula sa mga nasusunog na dahon sa di kalayuan. Walang tao sa paligid. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng kanyang mga yapak laban sa basang bato at ang marahang pag-ugong ng hangin.
Ngunit ramdam ni Tina na hindi siya nag-iisa. "Lumapit ka," aniya, halos pabulong sa malamig na hangin. "Hindi kita sasaktan." Sa isang iglap, isang malamig na simoy ang humaplos sa kanyang batok. Tumigil siya at huminga ng malalim. Ang lamig ay tila dumudula sa kanyang balat. Ngunit sa halip na takot, isang kakaibang pakiramdam ng lungkot ang bumalot sa kanya. Alam niyang naroon na siya, ang kaluluwa na matagal na niyang nararamdamang nagmamasid sa kanya sa bawat gabi. "Manuel," tawag niya. Ang tono ay puno ng hinahon. "Alam kong nandyan ka." Sa harap niya, unti-unting lumitaw ang isang figura. Isang matandang lalaki na halos hindi na maaninag ang itsura mula sa kumukupas na anyo ng kanyang espiritu. Ang kanyang mga mata ay puno ng bigat, ngunit naman sa kabila ng lahat, may bahid ng galit at hinanakit sa kanyang mukha. Ang kanyang suot ay tila mula sa ibang panahon. Isang lumang kamisa dentrong may butas-butas na tila kinain ng panahon. "Bakit mo ako tinatawag babae?" Malamig niyang tanong, ngunit may nanginginig na tono na tila pilit na pinipigilan ng emosyon. "Dahil kailangan mo na ng kapayapaan," sagot ni Tina, hindi inaalis ang titig sa kanya. "Hindi mo kailangang manatili rito, pero kailangan mong harapin kung ano ang iniwan mo." Tumahimik si Manuel. Ang hangin ay tila naging mas malamig at ang mga dahon sa paligid ay gumalaw ng marahas na parang sumasabay sa bigat ng kanyang damdamin. Sa wakas, nagsalita siya, halos pabulong. "Hindi mo alam kung ano ang iniwan ko. Sabihin mo sa akin," sagot ni Tina, lumapit ng isang hakbang. "Hindi mo na kailangan dalhin lahat ng yan ng mag-isa." Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang madilim na kalsada ay napalitan ng isang malabo at lumang silid. Ang mga pader ay puno ng mga bitak at ang amoy ng amag at lumang kahoy ay mas tumindi. Sa gitna ng silid, isang lamesa na may kalawanging kandila. Sa ibabaw nito ay isang lumang larawan, isang pamilya. Isang lalaking hawak ang kamay ng isang batang babae, habang ang isang babae ay nakatayo sa kanilang tabi. Nakangiti ngunit may lungkot sa mga mata. "Siya," bulong ni Manuel tumuturo sa larawan, "ang aking anak at ang kanyang ina." Napatingin si Tina sa larawan. Ang batang babae ay may kakaibang pagkakahawig sa kanya. Ang kanyang puso ay bumilis, ngunit hindi siya nagsalita. Hinayaan niya si Manuel na magpatuloy. "Iniwan ko sila," sabi ni Manuel. Ang boses ay puno ng sakit. "Hindi ko sila pinili. Mas pinili ko ang pera, ang sarili kong ambisyon. At nang mamatay ako, wala na akong nagawa kundi panoorin silang maghirap." Nanginig ang kandila sa lamesa at ang paligid ay tila lumabo palalo. Ang bigat ng mga salita ni Manuel ay parang bumagsak sa hangin, nagpapalutang ng damdamin ng pagsisisi. "Manuel," sabi ni Tina, ang boses ay puno ng awa, ngunit may halong determinasyon. "Hindi mo na maibabalik ang nakaraan, pero may magagawa ka pa. So, sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan." "Hindi mo ako matutulungan," sagot ni Manuel, umiiling. "Ang lihim na iniwan ko ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ikaw, ikaw ang may karapatang malaman." Napalunok si Tina, ngunit nanatili siyang kalmado. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tahimik si Manuel. Ang kanyang figura ay tila nagiging mas malinaw, ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay mas bumibigat. Ang sagot niya ay hindi na niya kailanman inaasahang mabibigkas. "Ang dugo ko ay dumadaloy rin sa iyo." Sa ilalim ng maulap na langit ng Taglagas, ang lumang bayan ay tila natutulog sa loob ng isang makapal na kumot ng katahimikan. Ang mga kalye ay binabalutan ng malamlam na ilaw mula sa mga antigong poste ng ilaw. Ang kanilang amber na liwanag ay naglalaro sa basang-basa at makintab na bato ng kalsada. Ang hangin ay malamig, may bahid ng amoy ng bulok na dahon at usok ng insenso mula sa lumang simbahan
na nasa dulo ng bayan. Sa loob ng isang bahay na gawa sa kahoy, may mga kandilang naglalagablab. Ang kanilang mga anino'y sumasayaw. Sa pader na puno ng alikabok, si Tina, isang medium na kilala sa kanilang bayan, ay nakaupo sa gitna ng kanyang maliit na sala. Sa harap niya ay isang lamesang punong-puno ng mga lumang larawan, mga antigong gamit, at isang mangkok ng tubig na may mga bulaklak na lumulutang. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang sinisikap niyang damhin ang presensya ng isang kaluluwang matagal nang nawala. Sa paligid niya, ang lamig ay tila mas bumibigat na para bang may isang bagay na hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Biglang narinig niya ang isang mahinang bulong. Hindi ito mula sa hangin, kundi mula sa isang boses na tila nagmumula sa espasyo mismo. Tina. Ang pangalan niya ay binigas ng may bigat, parang panaghoy. Napamulat siya at sa isang iglap nakita niya ang hugis ng isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng kwarto. Ang kaluluwa ay tila yari sa usok, ngunit malinaw ang mga detalye ng kanyang mukha, ang mga kulubot, ang malalalim na mata, at ang mabigat na ekspresyon na parang pasan niya ang buong mundo. Ako si Manuel, anang kaluluwa, ang boses nito ay parang alingaw-ngaw na tumatama sa bawat sulok ng silid. Kailangan ko ang iyong tulong. Si Tina. Bagamat sanay na sa ganitong mga tagpo ay nakaramdam ng kakaibang bigat sa pagkakataong ito. Ano ang kailangan mo, Manuel? Tanong niya. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may halong kaba. Hindi ako makatawid, sagot ni Manuel. Ang kanyang anyo'y bahagyang nanginginig, para bang ang kanyang sariling presensya ay hindi ganap na buo. Matagal na akong naririto, nakatali sa lugar na ito. Mayroon akong lihim na kailangan kong harapin, ngunit hindi ko magawa ng mag-isa. Anong lihim? Tanong ni Tina, ngunit bago pa man makasagot si Manuel, ang paligid nila ay tila nagbago. Ang hangin ay lumamig palalo at ang mga kandila ay biglang kumurap-kurap. Sa isang iglap, ang lamesa sa harap nila ay nagpakita ng mga imahe mula sa nakaraan, mga alaala ni Manuel na parang pelikulang ipinapalabas. Nakita ni Tina ang isang kabataang Manuel, nakasuot ng simpleng barong, nakatayo sa harap ng isang batang babae na umiiyak. Ang babae ay may hawak na isang liham. Ang tinta nito'y nabasa na ng kanyang mga luha. Bakit mo ginawa ito, Manuel? Tanong ng babae sa alaala. Ang boses niya ay puno ng sakit. Ngunit sa halip na sumagot, tumalikod si Manuel at naglakad palayo. Ang kanyang anino'y humalo sa dilim ng gabi. Sa kasalukuyan si Manuel ay nakayuko. Ang kanyang anyo'y tila mas nagiging malabo. Siya ang dahilan, sabi niya, halos pabulong. Nasaktan ko siya. At hindi ko kailanman naitama ang pagkakamali ko dahil doon ako'y naiwang nakatali rito. Habang sinusubukan ni Tina na intindihin ang mga imahe at ang bigat ng damdaming kasama nito, may isang bagay na tila kumurot sa kanyang dibdib. Ang mukha ng batang babae sa alaala ay nagdulot ng kakaibang pamilyaridad sa kanya, ngunit hindi niya mawari kung bakit. Manuel, sabi ni Tina, ang boses niya ay naging mas seryoso. Kailangan nating malaman kung sino ang babaeng iyon at kung ano ang iniwan mong hindi nalutas. Ngunit may tanong ako, bakit parang may koneksyon ako sa kanya. Sa sandaling iyon, ang tunog ng kampanaryo mula sa simbahan ay pumuno sa katahimikan ng gabi. Ang bawat pag-ugong ng kampana ay tila nagsisilbing paalala ng oras na unti-unting nauubos. Sa loob ng silid, si Manuel ay tila nagdadalawang isip. Ang kanyang anyo'y mas lalong nagiging malabo. Ngunit sa wakas, nagsalita siya. Dahil ang kanyang dugo ay dumadaloy rin sa iyo. Tahimik ang gabi sa lumang bayan ng San Rafael. Sa bawat sulok, tila may nakatagong kwento ang bawat pader, bawat lumang bahay, at bawat anino. Ang may
Mga puno ng akasya sa gilid ng plaza ay yumuko sa hangin, waring bumulong ng mga lihim ng nakaraan. Sa gitna ng madilim na lansangan, ang tanging liwanag ay mula sa kumikislap na mga kandila sa bintana ng isang maliit na bahay. Dito nakatira si Tina, isang medium na kilala sa bayan bilang tagapamagitan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Nakatayo si Tina sa harap ng altar. Hawak ang isang puting kandila habang umaalingaungaw sa maliit na silid ang kanyang mahinang pagbibigkas ng dasal. Ang amoy ng insenso ay kumalat sa paligid, humahalo sa lamig ng hangin na tila may dalang kakaibang presensya. Sa kalagitnaan ng kanyang pagninilay, biglang lumamlam ang liwanag ng kandila. Napatingin siya sa paligid at doon niya naramdaman ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Hindi siya natakot. Alam niyang may dumating. Sinong naririto? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad. Mula sa isang sulok, unti-unting lumitaw ang isang anyo. Isang lalaki, nakasuot ng lumang barong Tagalog na tila galing pa sa panahon ng mga Kastila. Ang kanyang muka ay bakas ang hinagpis at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod na tila naghintay ng napakahabang panahon. Manuel, anya, ang boses ay garalgal ngunit puno ng bigat. Ako si Manuel, hindi gumalaw si Tina. Tinitigan niya ang kaluluwa, sinusuri ang enerhiyang dala nito. Ano ang kailangan mo, Manuel? Bakit hindi ka pa tumatawid? Napayo ko si Manuel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang nakaluma niyang sombrero. Hindi ko kayang humarap sa kabilang buhay. May ginawa akong kasalanan. Isang kasalanang hindi ko kayang patawarin. Lumapit si Tina. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Lahat ng kaluluwang naliligaw ay may dahilan. Ngunit hindi mo kailanman matatapos ang iyong paglalakbay kung hindi mo haharapin ang iyong nakaraan. Hindi sumagot si Manuel. Sa halip, isang malamig na hangin ang humaplos sa paligid at sa loob ng isang kisap mata, ang silid ay nagbago. Ang mga pader ay tila naglaho at napalibutan sila ng mga tanawin mula sa nakaraan. Naroon si Manuel, mas bata, nakatayo sa gitna ng isang malaking sala na puno ng mga mamahaling kasangkapan. Sa harap niya ay isang babae sa umiiyak na rin hawak ang isang sulat. Manuel, paano mo nagawa ito? Paano mo na itago sa akin ang ganitong katinding pagtataksil? Ang tanawin ay naglaho ng bigla at ang silid ay bumalik sa kasalukuyan. Nanginginig si Manuel, ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Hindi ko siya mapatawad, Tina. Ang aking asawa. Niloko ko siya. At dahil sa ginawa ko, nasira ang lahat. Pati ang buhay ng aming anak. Tahimik si Tina. Ngunit ang kanyang puso ay tila dinurog ng bigat ng kwento ni Manuel. Manuel, anya, ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para rin sa iyo. Hanggang kailan mo dadalhin ang bigat ng iyong kasalanan? Ngunit bago pa man makasagot si Manuel, biglang bumukas ang bintana at isang malakas na hangin ang pumasok sa loob ng silid. Sa hangin na rin, narinig ni Tina ang isang mahinang boses, halos isang bulong. Tina, may koneksyon ka sa kanyang kwento. Hanapin mo ang sagot. Napatigil si Tina at ang kanyang puso ay kumabog. Ano ang ibig sabihin ng boses? At bakit tila may kinalaman siya sa lihim ni Manuel? Ang mga mata ni Manuel ay napuno ng takot at pagkalito. Ano ang ibig sabihin nito, Tina? Bakit nila sinasabing may kinalaman ka? Ngunit bago pa man makasagot si Tina, isang malamig na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang tanong na iyon ay hindi madaling sagutin.